ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap magkaroon ng dalawang taong minahal, lalo na kung hindi mo alam kung sino sa dalawa ang totoong minamahal mo. Ganyan ang pinagdaanan ng letter sender natin na si Georgette dito sa ikaapat na bahagi ng kanyang kwento. Anong mangyayari sa relasyon nila ni Billy ngayong nagbalik na ang taong unang minahal ni Georgette na si Lino? Matutunghayan natin yan ngayon din dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po, ako si Georgette. Guro sa isang public school na umiibig sa isang lalaking may dinadalang malaking problema sa kanilang pamilya. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Lino, pero sa kasamaang palad ay hindi ito nagtagal dahil nakaapekto sa pagsasama namin ang alitan nila ng kanyang ama. Ganon pa man, nananatili kaming magkaibigan ni Lino hanggang sa biglang namatay ang tatay nito. Dahil doon ay bigla na lang umalis si Lino at nagpakalayo-layo nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Naghintay ako para sa kanyang pagbabalik, Papa Dudut. Pero taon nang lumipas ay never siyang nagparamdam sa akin. Nawala na ako ng pag-asa na magkikita ulit kami, kaya nag-move on na lang ako mula sa kanya. Doon po dumating sa buhay ko ang kaibigan ni Lino na si Billy. Niligawan niya ako matapos ang chance encounter namin sa isang cafe. Dahil matagal nang mag-isa ang puso ko ay sinubukan kong magmahal ulit at sinagot ko si Billy. Noong mga panahong yon ay tuluyang ko nang nakalimutan si Lino. Naging masaya naman ako sa piling ni Billy. Sa katunayan ay handa nga akong pakasalan siya kapag nag-propose siya sa akin. Ganon ako kaseryoso sa kanya, Papa Dudut, pero ang marriage proposal na inaasahan ko ay naging mailap. Okay lang naman yon para sa akin. Wala mang singsing ay nagpatuloy ang magandang relasyon namin ni Billy. Hanggang sa isang araw, ang mundo ko'y biglang bumaliktad nang bigla na lang bumalik si Lino sa buhay namin nang walang pasabi. Nung nalaman ko ang balita ay agad ko siyang pinuntahan kasama ang nooy boyfriend kong si Billy. Grabe, ang laki ng pinagbago mo, Lino. Oo nga, medyo nagkalaman ka. Masarap ang pagkain sa probinsya eh. Pero alam mo, nagtatampo pa rin ako sa'yo. Sa inyong dalawa ng kuya mo. Ha? Pati kay kuya nagtatampo ka? Bakit naman? Alam pala niyang sa Tugigaraw ka nagtatago tapos hindi man lang niya sinabi sa akin. Ah, yun ba? Pasensya na. Sinabihan ko kasi siya na wag na lang muna niya ipagsabi kung nasaan ako. Tapos ikaw, hindi ka man lang nagpaalam. Nakakagigil ka. Bigla-bigla ka na lang nawala. Hindi man lang namin alam kung buhay ka pa ba o kinidnap ka na ng mga alien. Oo nga. Ang totoo niyan, hindi ko rin naman pinlano yung ginawa ko eh. Nag-long drive ako isang gabi kasi sobrang sama ng loob ko noon. Tapos naisip ko, ba't kaya hindi na lang ako umalis? Baka sakaling mawala yung nararamdaman kong sakit. Pag uwi ko, kumuha ako ng damit. Iniwan ko lahat ng gamit ko tapos sumakay na ako ng bus papuntang Tugigaraw. Ano yon, soul searching? Kailangan mo hanapin sarili mo, ganon? Parang ganun na ngayon nangyari. Pero kahit na, dapat nagsabi ka man lang. Maiintindihan naman namin eh. Hindi ko na rin alam kung anong pumasok sa isip ko noon eh. Basta ang naalala ko na lang, ayoko na. Ayoko nang maalala yung mga masasakit na nakaraan ko. Pasensya na kung pinag-alala ko kayo. Ano pa nga bang magagawa namin? Tapos na. Nangyari na eh. Ang mahalaga, nakabalik ka na. Salamat sa pag-iintindi. So, kumusta naman ang naging buhay mo dun sa probinsya? Maganda. Tahimik, sobra. Mababait yung mga tao doon. Tapos yung environment, ibang-iba dito sa Maynila. Sobrang peaceful doon.
Parang ang gaan ng buhay, walang problema. Maganda naman pala dun eh. Bakit mo iniwan yung lugar na yun? Nandito na yung buhay ko eh. Maganda dun oo, pero mas komportable ako sa buhay sa syudad. Tsaka namiss ko kayo. Wala kayang Billy dun na lagi nag-aaya ng inuman at galaan. Si Raulo ka talaga. Alam na ba to ng tropa na nagbalik ka na? Oo, nasabihan ko ng iba. Malamang alam na rin ng lahat. Eh di ano pang inaantay mo dyan? Inuman na ulit. Basta muna tayo sa inom. Hindi pwede, dapat… teka, may tumatawag sa akin. Sino? Sa shop. Maiwan ko muna kayong dalawa. Baka nagka-problema na naman sila sa inventory. Alam nyo naman dun, hindi sila makapagtrabaho ng matino kapag wala ako. O sige, check mo muna sila doon. Lino, sa labas muna ako ha. Sige lang. Ay, ngayon ko lang nalaman, close pala kay ni Billy. Ha? Tungkol pala dyan. Boyfriend ko na si Billy, Lino. Ha? Kailan pa? Matagal na. Mahigit 1 taon na rin kaming dalawa. 1 taon na? Hindi mo na ako nahintay? Nawala ka, Lino. Umalis ka nang walang paalam, nang walang pasabi kung kailan ka babalik. Anong hihintayin ko kung hindi naman ako sigurado kung babalik ka pa ba o hindi na? I'm sorry. 2 taon kang nawala. Tapos aasahan mo open arms kitang tatanggapin pagbalik mo? Hindi ganun yun, Lino. Hindi ako rest house na pwede mong iwan ng mahabang panahon tapos babalikan mo lang kapag trip mong magbakasyon. Hindi naman ganun ang turing ko sa'yo eh. Oo, hindi nga. Pero ganun yung ginawa mo sa akin. Kaya wag mo akong sasabihan na hindi kita nahintay dahil matagal na panahon din akong naghintay sa'yo bago ko pinapasok si Billy sa puso ko. Naiintindihan naman kita. Nagulat lang ako na… Ano na, tara na, painom ka na Lino. Anong sabi sa shop? Wala, napindot lang daw. Ano Lino? Kung ayaw mong uminom, gusto nyo lumabas na lang tayo? Kailangan nating i-celebrate yung pagbabalik mo. Tatawagan ko yung tropa. Next time na lang siguro. Ako na lang mag-aaya sa susunod. Ganun ba? O sige, kung ganun mauna na kami ni Georgette. Aalis na tayo? Oo, di ba sabi mo kailangan ng materials para sa activity nyo sa school bukas? Oo nga pala. O paano? Mauna na kami, Lino. Sige, mag-ingat kayo. Salamat sa pagbisita. Papadudot maayos naman ang naging pagtanggap ni Lino sa relasyon naming dalawa ni Billy. Pero kahit ganoon ay hindi niya ikinaila na medyo na-disappoint daw siya dahil hindi ko raw siya nahintay. Nangako kami sa isa't isa na maghihintayan kami pero binugo ko siya. Hindi naman siya nagalit sa ginawa ko dahil alam niyang may kasalanan din siya sa nangyari at totoo naman yon. Never siya nagparamdam o nag-update man lang sa buhay niya ng ilang taon at hindi rin naman pwedeng forever na lang akong maghintay para sa kanya. Masaya ako na naging maganda ang outcome sa ginawang paglayo ni Lino. Napakalaki ng ipinagbago nito. Sa totoo lang ay parang mas nag-glow up pa nga siya. Nadagdagan ng timbang nito. Naging maaliwalas ang mukha niya, naging masiyahin, mas open siya sa lahat. Ang kwento sa akin ni Lino ay marami siyang na-realize sa pagtira niya sa Tuguegarao. Doon ay natutunan niyang patawarin ang sarili niya. Ganon din ang mga taong nagkasala sa kanya. Mas lumawak ang pangunawa niya at napagtanto niyang marami pa siyang purpose sa buhay. Paano ako magagalit papadudot sa biglang pag-iwan sa akin ni Lino kung naging maganda naman ang kinahinatnan ng pag-alis nito? Kaya sa huli kinalimutan na lang namin ang mga nangyari sa nakaraan at katulad ni Lino ay sinubukan naming magsimula ulit. Ang problema kung ang lahat ay masaya dahil sa pagbabalik ni Lino, isang tao naman ang nagkaroon ng pangamba. Walang iba kundi ang boyfriend kong si Billy. At yun mismo ang inamin niya sa akin, papadudot. Georgette, sandali. Ipagbubukas kita ng sasakyan. Ay wow, ang sweet naman. Anong nakain mo ngayon, ha? Dati naman na akong sweet ah.
I mean, mas extra sweet ka ngayon. Ayaw mo nun? Pumasok ka na. Salamat. So, next stop sa mall. Ano, tara? Let's go. So, kumusta ka naman? Okay naman ako. Bakit mo natanong? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung anong nararamdaman mo ngayong nagbalik na si Lino. Masaya. Kasi at least alam nating okay na siya ngayon. Bakit ikaw? Hindi ka ba masaya para sa kanya? Masaya rin ako na nagbalik na siya. Pero Walang pero, masaya talaga ako. parang may something na ayaw mong sabihin eh. Ano yon? Sabihin mo na. Iniisip ko lang kung bakit siya bumalik. Kung maganda na pala yung buhay niya sa probinsya, bakit pa siya bumalik dito? Hindi ba nasagot na niya yan? Sabi niya, na-miss niya yung buhay dito sa Maynila. Kayong kabarkada niya, na-miss niya. Kami ba talaga yung sadya niya kaya siya bumalik? O baka naman ikaw? Ha? Bakit naman ako magiging sadya ni Lino? Alam naman natin pareho na may nakaraan kayong dalawa. Hindi natin maikakaila yun. O tapos, yung nangyari sa amin, tapos na yon. Katulad nga ng sinabi mo, nakaraan na yon. Hindi ko alam kung bakit issue yun sa'yo ngayon. Hindi naman siya issue sa akin. Napapaisip lang ako kung isa ka ba sa rason kaya niya iniwan yung buhay niya sa probinsya at bumalik siya rito. Hindi ko alam. Pero kung sakali mang isa ako sa mga rason kung bakit siya bumalik, may problema ba dun? Para sa akin meron. Ano? Ano namang magiging problema dun? Kasi baka ibig sabihin nun may inaasahan pa siya sa'yo. Gusto ka pa niyang balikan, ganun. Billy, hindi na mangyayari yun. Nasabi ko na kay Lino na ikaw na ang boyfriend ko ngayon. Malinaw na sa kanya na wala na siyang babalikan. Kung sakali bang hindi naging tayo, may chance ba na maging kayo ulit ngayong nagbalik na siya? Yung mga tanong mo, mga tanungan ng taong overthinker eh. Kailan ka pa naging overthinker? Simula nung na-realize ko na malaki ang chance na may kaagaw na pala ako sa'yo. Alam mo Billy, hindi mo na kailangan mag-overthink. Kasi wala na mga agaw sa akin. Kung ano mang namagitan sa amin ni Lino noon, tapos na yon. Sigurado ka ba? Oo naman. Natatakot lang naman ako na baka biglang bumalik yung feelings nyo sa isa't isa eh. Hindi na mangyayari yon kasi ikaw na yung mahal ko. Ikaw ang boyfriend ko. Salamat sa assurance. Huwag mo nang isipin yung mga bagay na yan kasi tinatakot mo lang sarili mo. Alam mo kung anong magandang gawin natin bago tayo bumili ng materials? Daan muna tayo sa resto. Kumain tayo ng dinner. Kasi kanina pa ako gutom eh. Mabuti pa nga. May alam akong masarap na resto malapit sa mall na pupuntahan natin. Go! Tara! Sa mga sumunod na linggo ay walang ibang ginawa si Lino kundi ang balikan ng mga kaibigan at kamag-anak na bigla na lang niyang iniwan. Lahat sila in-update niya tungkol sa buhay niya at humingi na rin ng pangunawa sa biglang pagkawala niya. Kabila noon ang paglabas ng magbabarkada dahil na-miss nila si Lino. At dahil nasa parehong barkada si Billy ay palagi rin ako naiimbitahan sa mga ganap nila noon. Papadudot isang bagay ang napansin ko kay Lino tuwing magkakasama sila ng barkada niya. Kahit umuulan ang alak ay hindi na umiinom pa si Lino. Kahit na anong pilit sa kanya ng mga kaibigan niya ay tuluyan na raw niyang kinalimutan ang alak. Para bang naging allergic na siya doon. Masaya na siya na nakikipagkwentuhan lang sa mga kasama niya kahit na hindi siya umiinom. Noong moment na yon ay sobrang proud na proud ako para sa kanya. At dahil hindi rin ako umiinom ay hindi nakawala sa akin ang mga nakaw tinging ginagawa sa akin ni Lino. Maraming pagkakataon ko siyang nahuhuli na pasulyap-sulyap sa akin na para bang teenager na nakatingin sa kanyang crush. Nang patapos na ang inuman nila ay isa-isa nang nagpaalam ang mga kaibigan nila Lino at Billy. Naghahanda na rin akong umuwi noong nakita ko si Lino na aligaga at para bang gusto akong lapitan.
Pero dahil nasa tabi ko lang si Billy ay hindi siya makalapit sa akin. Maging ako. Gusto ko man siyang lapitan para kausapin katulad ng ginagawa namin dati ay hindi ko rin ginawa. Alam kong iba ang tingin ni Billy kay Lino kaya minabuti kong lumayo na lang muna sa kanya para hindi mag-overthink si Billy. Excited man ako noon sa pagbabalik ni Lino ay kinailangan kong pigilan ang sarili ko para hindi ko masaktan si Billy nang hindi sinasadya. Sa muling pagbabalik ni Lino, dalawang bagay ang naramdaman ko, Papa Dudut. Saya at panghihinayang. Saya dahil sa wakas ay okay na siya. Wala na siyang dinadalang mabigat sa puso niya. Panghihinayang dahil hindi ko maiwasang isipin ang katanungan na kung hinintay ko ba siya, ay ano kaya ang magiging relasyon namin ngayon. Ayoko mang aminin noon pero iba pa rin ang tingin ko kay Lino. Alam kong iba pa rin ang attachment na nararamdaman ko sa kanya kahit na ilang taon na kaming nagkahiwalay. Kaya nga minsan kapag nagkayayaan ang barkada nila Lino at Billy ay minsan ay hindi na lamang ako sumasama para maiwasan ko si Lino. Alam ko kasi sa sarili ko na hindi maganda ang nararamdaman ko para sa kanya. Ganon din naman ang ginawa ni Lino na lumayo at umiiwas din sa akin bilang respeto na rin sa relasyon namin ng kaibigan niyang si Billy. Litong-lito ako noon sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang na-miss ko lang si Lino, kaya ako nagkakaganon. O baka naman hindi pa talaga ako tuluyang nakaka-move on mula sa kanya. Masaya naman ako that time sa piling ni Billy. Masaya ako at kontento na ako sa relasyon naming dalawa. Handa na nga akong magpakasal sa kanya noon pero nang bumalik si Lino, ay para bang nagbago ang tibok ng puso ko. At hindi ko gusto ang nararamdaman kong yon. Ang pagkalito ng damdamin ko ang ibinahagi ko kay Tati para masagot ang katanungan sa puso ko. Pero kung sakali sana maurong yung date ng event para naman kahit papano makapagpahinga tayo, no? Sa tingin mo? Hoy! Okay ka lang? Ha? Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Kanina ka pa nakatunga nga dyan sa sopas na kinakain mo ah. Ano ba yung sinabi mo? Wala. Huwag mo nang isipin yon. Sagutin mo na lang yung tanong ko, okay ka lang ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Kasi pansin ko nito mga nakaraang araw, parang wala ka sa sarili mo. Para bang ang lalim-lalim lagi ng iniisip mo? Marami lang talaga akong iniisip ngayon. Paperworks, activities sa school, tapos malapit na exams ng mga bata. Ewan ko, sobrang crowded ng utak ko ngayon. Yun lang ba talaga? Oo, wala nang iba pa. Kasi napansin ko rin na nagkaganyan ka simula nang bumalik na si Lino. Ha? Hindi ah. Ay nako Georgette, ako pa ba ang paglilihiman mo? Kilalang kilala na kita? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. May kinalaman si Lino sa nangyayari sa'yo ngayon ano? Sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo pero sa atin na lang to ha. Go! Ano ba kasing meron? Tama yung hinala mo na may kinalaman nga si Lino sa kung bakit ako nagkakaganito. Wait, sa paanong paraan? Ginugulo ka ba niya? Hindi naman pero unconsciously. Oo. Unconsciously? Paano? Oy, huwag mo sabihin may gusto ka pa rin dun sa tao. Oh my gosh, Georgette! Hindi ko naman alam na may feelings pa rin ako para sa kanya eh. Ngayon ko lang na-realize. Anong ngayon mo lang na-realize? May boyfriend ka na, no? Alam ko. Oh, tapos? Dapat wala ka ng ganyang-ganyang nararamdaman pa sa ex mo. Hindi ko nga rin alam eh. Naguguluhan na ako. Wala kang dapat ikagulo ng isip, okay? Common sense lang yan. May boyfriend ka, so mag-focus ka sa boyfriend mo. Yun naman ang ginagawa ko eh. Pero hindi pa rin siya nawawala sa isip ko. Alam mo ba yung term na limerence? Limerence? Ano naman yun? Yung obsessive infatuation na nararamdaman mo sa isang tao. Yung bigla-bigla ka nalang nagkakaroon ng desire na makasama siya. Namimiss mo siya, gusto mo siyang kasama, obsessed ka sa taong yun kahit wala naman siyang ginagawa. Limerence daw ang tawag doon eh.
At talagang nag-research ka pa para lang panindigan yung nararamdaman mo, ha? Hindi ko nga alam kung ba't ako nagkakaganito eh. Kaya hinahanap ko yung sagot. O so kung limerence man yan, anong mangyayari ngayon? Hihiwalayan mo na si Billy? Siyempre hindi. Hindi ganun yun. Siguro ganito lang yung nararamdaman ko kay Lino kasi bigla siyang dumating pagkatapos ng mahabang panahon. Ay nako, Georgette. Tigilan mo na yung ginagawa mong pagdadahilan, okay? Tapos na kayo ni Lino. Si Billy na ang boyfriend mo. Kaya si Billy ang bigyan mo ng atensyon at wag si Lino. Baka mamaya niyan, makagawa ka pa dyan ng kasalanan na hindi mo gugustuhin. Hindi naman ako haabot sa ganun. Oo nga, pero yung isip at damdamin mo. Gumagawa na ng kasalanan, oh. Parang cheating na rin yan eh. May boyfriend ka, di ba? Pero ibang lalaki yung iniisip mo. Grabe ka naman. Ikaw ang grabe. Nahawa mo ako ng sakit mo, no? May ubot-supon na rin ako ngayon. Sorry na. Hindi ko naman gusto magkasakit. Sino bang gustong mapaos? Mukhang magaling ka naman na eh. Hindi pa ako magaling. Kailangan ko pang ipahinga to ng maigi. Eh, speaking of pahinga, alam mo ikaw ang magpahinga dyan sa ginagawa mo. Tumigil ka na bago pa malaman ni Billy yan. Kawawa naman yung tao. Hindi ko mawari kung ano na nga ba ang nangyayari sa akin noon. Pilit kong inaalis si Lino sa isipan ko pero hindi siya mawala-wala sa utak ko. Kada oras, kahit habang nasa klase o kahit kumakain, ay bigla na lang siyang sumusulpot sa isip ko. At tuwing naaalala ko siya ay bigla akong nakakaramdam ng excitement. Bago matulog, pagkagising sa umaga habang naglalakad ay bigla ko na lang siyang naaalala ng walang dahilan. Nakukonsensya na nga ako noon dahil kahit kasama ko si Billy ay si Lino pa rin ang nasa isip ko. Pakiramdam ko noon ay nag-cheat ako sa boyfriend ko dahil ibang tao ang tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko alam kung bakit dahil noong mga panahong yon ay hindi naman na kami gaanong nagkikita ni Lino dahil nga iniiwasan na namin ang isa't isa. Naging abala ako sa mga school activity at nag-focus ako sa relasyon namin ni Billy. Sobrang busy din noon si Billy sa pagpapatayo ng sarili niyang business sa tulong ng kanyang kuya. Naisip ng magkapatid na ibenta na ang bahay ng kanilang mga magulang. Pinaghatian nilang dalawa ang perang nakuha nila mula doon at yon ang ginamit ni Lino sa pagpapatayo ng business niya samantalang ginamit naman ni Edward ang pera para sa panganganak ng kanyang asawa. Noong nagkaroon ng soft opening ang food business ni Lino ay naimbitahan kami ni Billy na dumalo sa opening. At yun ang nagsilbing pagkikita naming muli matapos mag-iwasa ng ilang buwan. Nag-aalangan man ay nagpunta pa rin ako doon bilang suporta kay Lino. At para na rin hindi mahalata ni Billy na iniiwasan ko si Lino, Papa Dudut. Tati, salamat sa pagsama sa akin dito sa opening ng business ni Lino ha. Hindi ko na talaga alam kung kakayanin kong pumunta rito ng mag-isa. Ako dapat yung magpasalamat kasi makakakain ako ng libre. Libre mo naman to, di ba? Magbabayad pa ba tayo? Mukhang ililibre naman tayo ni Lino sa pagkain niya eh. Gaga, magbayad ka? Kaya nga inimbita tayo rito para suportahan yung business niya. Opening to, hindi food tasting, no? Ganun ba yun? Oo naman, ano ka ba? Ikaw talaga, kuripot mo rin eh, no? Teka, bakit pala nandito tayo sa sulok? Bakit hindi tayo jumoin dun sa grupo nila dun sa harap? Ay, ayoko. Dito na lang tayo. Sinabi ko naman kay Billy na sila-sila na lang munang magsama. Total, sila naman yung barkada ni Lino. At saka idinahilan kita na wala kang kasama kaya nandito tayo ngayon sa may dulong table. Nirason mo pa talaga ako, ha? Ang galing! Galing. Bakit? Tinataguan mo ba si Lino? Eh di ba sabi mo iwasan ko siya? Yun ang ginagawa ko ngayon. Iniiwasan siya. Kung gusto mo talaga siyang iwasan, pwede namang wag ka na lang pumunta eh. Sabihin mo masama yung pakiramdam mo. Eh di parehong nagduda si Lino tsaka si Billy. Okay na yung ganito, hindi masyadong obvious. Ikaw talaga? Gumagawa ka ng sarili mo ikakapahamak eh. Hindi ko naman ginusto tong nararamdaman ko eh. Sige nga, sabihin mo sa akin, paano mo uutusan yung feelings mo na wag nang makaramdam para sa isang tao? Bigyan mo ng maayos na logic. Sabihan mo yung utak mo na mali ang ginagawa mo.
Sa tingin mo hindi ko ginagawa yan? Araw-araw kong nire-remind ang sarili ko na mali tong ginagawa ko, na lagi kong iniisip si Lino kahit hindi naman na dapat. Alam ko na kung ano yung problema. Hindi ikaw eh. Hindi ang isip mo. Hindi ang puso mo. Eh ano? Eh di ba bigla siyang nawala nung nagpaplano kayong magkabalikan sana kung sakali mang maayos nyo na yung sarili-sarili nyong problema? Yun yung bago namatay yung tatay ni Lino. Kaso hindi natuloy kasi nga bigla siyang nag-far away. Oo. O tapos ngayon, bumalik siya na parang walang nangyari. Oo nga, alam ko na yung mga yan. So ano yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Kasi wala kayong closure. Kumbaga sa libro, bukas pa yung storya niyong dalawa. Hindi pa natatapos, wala pang ending. Hindi pa naisasara yung libro ninyong dalawa. Parang open ending yung kwento namin, ganon? Tumpak! At dahil open ending ang story niyong dalawa, kung ano-ano ngayon ang tumatakbo dyan sa isip mo. Kaya hindi mo maalis-alis si Lino dyan sa utak mo. Mukhang tama ka nga. Baka ganun nga yung nangyayari sa akin ngayon. Mukhang kailangan ko nga talaga ng closure. Oh, ano pang iniintay mo? Nandyan na si Lino, oh. Kausapin mo na para magkaroon kayo ng closure. Sandali lang. Hindi ko pa alam kung anong sasabihin ko. Wala ka namang ibang sasabihin kundi tapusin yung ugnayan yung dalawa eh. Sabihin mo sa kanya na isasara mo na yung storya nyo, na wala ng sequel, wala ng part 2, ending na talaga. Sige, gagawin ko yung sinabi mo. Pero kailangan ko munang mag-ipon ng tapang. Kailangan ko munang ayusin tong pag-iisip ko bago kami mag-usap. Ay naku, bala ka nga. Ang maganda niyan, para mas malinawan yung utak mo, kailangan na nating kumain. Nasaan na ba yung order natin? Gusto ko na matikman yung pansit ni Lino eh. Teka nga, follow up ko lang ha. Mabuti pa nga. Gutom na rin ako eh. Mabuti na lang at kasama ko si Tati noong araw na yon dahil parang nagsimula ng magkaroon ng awkwardness sa pagitan namin ni Lino, lalo na tuwing magkakasama kaming tatlo nila Billy. Noong time na yon ay inilayo ko ang sarili ko sa kanila. Inayaan ko na lamang silang magbabarkada na magsama-sama samantalang ako ay kasama ko naman si Tati sa gilid lang. Successful ang naging opening ng food business ni Lino, Papa Dudut. Marami ang sumuporta sa kanyang kaibigan kaya naman dinumog ng tao ang soft opening ng kanyang kainan. Isa sa mga naging mabili ay ang specialty nitong pansit batil patong na sikat palang pagkain sa Tugigaraw. Naisip ni Lino na dalhin ang recipe na yon sa Maynila dahil tiyak siyang kakagatin daw ito ng masa at gano'n na nga ang nangyari. Inaluan niya ng modern fusion ng naturang pagkain para maging in, hindi lang sa masa kundi pati na rin sa mga kabataan. Maliban sa pansit ay kasama rin sa menu ang ilang sikat na pagkaing Pinoy na hinaluan ng twist. Pinagsama niya ang Filipino cuisine at iba pang kultura mula sa iba't ibang Asian countries para makabuo ng bagong pagkain. Yun daw ang inaral ni Lino habang nasa Tugigaraw siya ng ilang taon. Matapos ang nangyaring opening ay nagpaiwan ng mga barkada ni Lino para sa maliit na salo-salo bilang selebrasyon na rin sa matagumpay nitong opening. Katulad ng inaasahan ay nagkaroon na naman ng inuman. Dahil kasama ko naman si Tati noong time na yon, ay nagstay din ako at nakisama sa kasiyahan. Ang hindi ko inaasahan ay yun na pala, ang gabing pinakahihintay ko. Ang gabi kung kailan magpo-propose na sa akin si Billy. Nagulat ako sa marriage proposal na ginawa ni Billy, Papa Dudut. Masaya noong nagkwekwentuhan ng lahat, may ilang nagkakantahan sa videoke at ilang naman ay abala sa pag-inom noong biglang inagaw ni Billy ang mic mula sa kumakanta at nagsalita sa harapan naming lahat. Nagkaroon siya ng maikling speech tungkol sa kung gaano niya ako kamahal. Medyo awkward nga dahil nandun si Lino na nakikinig habang ikinikwento ni Billy sa lahat kung paano nabuo ang love story naming dalawa. Pagkatapos noon ay isang singsing ang nilabas nito mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa harapan ko. Doon na niya tinanong kung gusto ko raw ba siyang pakasalan.
Naghiyawan ang lahat at kinilig sa eksenang nakita nila. Dala ng pressure ay napasagot ako ng oo sa proposal ni Billy. Habang magkayakap ay hindi ko naiwasang mapatingin kay Lino. Habang nagpapalakpakan ng lahat ay nakita ko siyang nakatayo lang sa gilid. Pumapalakpak siya para sa amin pero kita ko sa mga mata niya ang lungkot kahit na nakangiti ang mga labi nito. Nung humupa na ang excitement ng lahat ay bumalik ang bawat isa sa dati nilang ginagawa. Sunod-sunod ang congratulatory greetings na natatanggap namin ni Billy. Nung nagkaroon ako ng time na kumawala ay nagpaalam ako kay Billy para kausapin si Lino at pumayag naman siya. Naisip ko na tama nga ang mga sinabi ni Tati. Kailangan lang namin siguro ni Lino ng closure para makalaya na kami mula sa isa't isa at yun ang ginawa ko ng gabing yun. Lino, busy ka ba? Oh, ikaw pala. Hindi naman ako busy. Tinatapos ko lang itong mga nagamit na pinggan para wala na hugasin bukas. Bakit? Pwede ba tayong mag-usap? Oo naman. Anong meron? Hindi ko alam kung dapat pa ba natin tong ungkatin pero gusto ko sanang pag-usapan natin yung nangyari sa atin noon. Anong ibig mo sabihin? Yung past natin. May dapat pa ba tayong pag-usapan tungkol doon? Ang awkward naman nito. Sige, wag na lang. Georgette, sandali. Makikinig ako. Ano yung gusto mong pag-usapan natin? Yung nangyari sa atin noon. May mga pinagsisisihan ka ba sa nangyari? Sa naging takbo ng relasyon natin? Kung gusto mong malaman kung may pinagsisisihan ba ako sa naging takbo ng relasyon natin, ang sagot ko oo. Marami. Marami akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko na kung mababalik ko lang yung nakaraan, marami akong babaguhin. Marami akong gustong gawin. Nagsisisi ka saan? Saang parte? Kasi kung ako ang tatanungin mo, wala akong pinagsisisihan sa relasyon natin. Naging masaya ako na nakilala at naging boyfriend kita noon. Nakakalungkot na kinailangan kitang hiwalayan. Pero kailangan kong gawin yon para rin sa sarili ko. Hindi ko rin pinagsisisihan yung ginawa kong yon, Lino. Salamat na ganun ang tingin mo sa relasyon natin. Masaya, hindi malilimutan. Sa akin kasi, yung parting yun ng buhay ko ang isa sa mga pinakamahirap. Sobrang lugmok ako noon sa puntong nasayang kita. Sinayang kita. Hinayaan kitang umalis. Hindi man lang kita ipinaglaban kahit na alam ko sa sarili ko kung gaano kita kamahal. Kung ganon, bakit ka umalis? Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Noong mga panahong nasa Tugigaraw ka ba? Ni isang beses? Naalala mo man lang ba ako? Araw-araw. Hindi mo alam kung gaano ang paghihirap na tiniis ko. Na ginawa ko para pigilan ang sarili ko na kontakin ka. Walang araw na hindi ka pumasok sa isip ko. Ang problema lang, hindi dumapo sa isip ko na habang nagtatago ako at inaayos ang buhay ko, naiwan kita naghihintay, umaasa na mag-isa. Nung nalaman mong kami na ni Billy, anong unang pumasok sa isip mo? Nangyari na yung kinatatakutan ko, na nawala na yung pagmamahal mo para sa akin, na masyado na akong huli. I'm sorry kung hindi ko na panindigan yung pangako ko sa'yo na hihintayin kita. Hindi mo kailangan panindigan yun dahil hindi mo na maresponsibilidad na hintayin magbago ko. Isa sa mga natutunan ko sa relasyon natin yung hindi ko dapat binibigyan ng alalahanin yung tao minamahal ko. Kaya humihingi rin ako ng tawad sa mga responsibilidad na ibinigay ko na kung tutuusin, hindi mo naman dapat trabaho. Wala na sa akin yon. Ako naman yung nagkusa Pero sa huli, hindi ko rin naman napanindigan. Pero kalimutan na natin yon. Alam mo kung anong maganda sa sitwasyon natin ngayon? Ano? Kung ano man yung nangyari sa atin noon, tapos na yon. Pwede na natin siyang kalimutan at hayaan na lang sa nakaraan. Ang mahalaga, marami tayong natutunan sa nangyari. Ngayon, pwede na tayong magsimula ulit sa kanya-kanya nating buhay. Tama ka naman. At mukhang gano'n naman yata ang ginagawa natin ngayon, hindi ba? Oo nga, ganun nga. Anyway, congratulations pala sa business mo. Successful ang first day. Masaya ako para sa'yo, Lino. Salamat. Masaya rin ako para sa inyo ni Billy. Umasa kang susuportahan kong pagsasama niyong dalawa.
Maraming salamat. Georgette, Lino, nandito lang pala kayo eh. Kung saan-saan ko kayo hinahanap. Ano, tara na? Alis na ba kayo? Oo, nauna na rin yung iba. Mga lasing na eh. Ikaw, kaya mo bang magmaneho? Oo naman. Kanina pa naman ako tumigil sa pag-inom eh. Kaya nakapagpahinga na ako. Nawala na yung amats ko. O sige, tara na. Lino, maraming salamat sa pag-invite. Walang anuman. Mag-ingat kayo pa uwi ha. Salamat, mauna na kami. Papadudot, akala ko matatapos na ang nararamdaman ko kapag nagkausap na kami ng masinsina ni Lino. Pero sa naganap na pag-uusap namin, sa halip na closure ang matanggap ko, ay mas lalo pang gumulo ang nararamdaman ko. Bigla na lang nagkaroon ng pagdadalawang isip ang puso ko. Kung noon ay willing at ready na akong pakasalan si Billy, noong time na yon ay para bang nagkaroon ako ng pag-aalinlangan. Ang kagustuhan ko noong pakasalan si Billy ay bigla na lang nabawasan dahil hindi ko mabitaw-bitawan si Lino. Alam kong mali ang nararamdaman ko kaya pilit kong inalis sa isipan ko si Lino. Tuwing nagkakaroon ng imbitasyon mula sa kanya ay hinahayaan ko na lamang si Billy na magpuntang mag-isa sa kanila para hindi ko na ulit siya makita pa. Lagi na lang akong nagrarason na busy ako sa trabaho kaya hindi ako nakakasama sa mga ganap nila. Nakakainis dahil ang tagal kong hinintay na mag-propose sa akin si Billy. Sobrang excited na ako noong pagplanuhan ang pag-iisang dibdib namin pero kung kailan nangyari na nga. Ang inaasahan ko ay saka naman ako nag-alangan. Deep inside, may nararamdaman ako sa puso ko na hindi tama. Ganun pa man ay nagpatuloy ang preparasyon namin ni Billy para sa kasal namin kahit na alam kong sa loob-loob ko ay nag-iisip na ako kung tama ba itong pipiliin kong landas o nasa maling direksyon ba ako, Papadudot. Oh, tingnan mo to. Parang maganda to. Modern rustic wedding. Pero panigurado magastos to. Vintage kaya? O normal wedding na lang? Ano nga ulit yung sabi mo nun? Di ba gusto mo ng garden wedding ba yun o beach wedding? Kasi yung panahon kasi natin ngayon mahirap tiyempuhin eh. Kaya hindi rin advisable na mag-outdoor wedding. Ano sa tingin mo? Aha, mahirap nga. Ano ba? Ano pa bang suggestion mo? Georgette, okay ka lang ba? Ha? Parang wala ka namang kalatoy-latoy ngayong araw. Masama ba pakiramdam mo? Ay hindi. Hindi, okay lang ako. Maayos naman pakiramdam ko. Eh bakit parang wala ka namang interest dito sa pinag-uusapan natin? Bumili pa nga ako ng wedding magazine kasi akala ko magugustuhan mo to. Pero parang nasa ibang dimension naman yung isip mo. Sorry, puyat kasi ako kaya hindi pa nagfa-function ng maayos tong utak ko. Gusto mo ba ng kape? Mag-order ako. Hindi na, salamat. Nagkape na ako sa bahay kanina. Dati-rati kapag kasal ang pinag-uusapan, sobrang excited mo. Bakit ngayon di ko na maramdaman yung excitement mula sa'yo? Marami lang talagang tumatakbo sa isip ko ngayon. Pasensya ka na ha. Tulad ng? Basta, Sabihin mo na. napaisip lang ako. Aware ka pala na matagal ko nang gustong magpakasal? Akala ko hindi mo lang magets yung ginagawa kong pagpapapansin noon. Oo naman. Lagi mo kayang binabanggit sa akin yung pagpapakasal. Hindi mo man sinasabi directly pero ramdam ko. Pero bakit ngayon ka lang nag-propose sa akin? Kung ganong alam mo na pala yung gusto ko. Siyempre hindi naman ganun kadaling magpakasal, Georgette. Kailangan ko pa rin pag-isipan yun ng maigi. Hindi basta-basta ginagawa yung desisyon na yun. Oo, naiintindihan ko naman na hindi ganon kadali ang magdesisyon. Pero bakit ngayon? Bakit biglang naisip mo na gusto mo na palang magpakasal ngayon? Anong dahilan? Anong meron ngayon na wala noon? Hindi ko alam na kailangan pala ng interview pagkatapos ng proposal. Marami kasi tayong bagay na kailangan i-consider bago magpakasal. Siyempre yung expenses, yung status natin kung kaya ba nating bumuo ng pamilya and whatnot. Tapos siyempre kailangan ding ready tayo mentally. Lahat ng yon and other factors, pinag-isipan ko muna bago ko nag-propose sa'yo. Para sa ganun, masasabi kong ready na talaga ako. I see. Bakit parang hindi ka satisfied sa sagot ko? Hindi ba yun yung inaasahan mong sagot?
Wala bang kinalaman si Lino dito? Si Lino? Anong connect ni Lino sa kasal natin? Napaka-coincidental lang kasi na sa tagal ng panahong nagpaparamdam ako sa'yo na gusto ko nang magpakasal. Saka mo lang naisip na mag-propose kung kailan bumalik na si Lino. Hindi ba yun ang dahilan? Siyempre hindi. Bakit naman si Lino ang magiging dahilan kung bakit kita pakakasalan? Pakakasalan kita kasi mahal kita. Kung iniisip mo na si Lino nag-trigger kung bakit ako biglang nag-propose sa'yo, hindi siyang dahilan. Sorry, na-curious lang ako. Aaminin ko. Oo, na-threaten ako nung biglang bumalik si Lino. May past kayo eh. Natural lang naman siguro na makaramdam ako ng ganon. Lalo na't siya yung dahilan kung bakit natagalan ka rin na sagutin ako noon. Ngayong bumalik na siya, nagkaroon ako ng takot na baka may nararamdaman ka pa rin para sa kanya. Pero hindi yun ang dahilan ng naging proposal ko sa'yo. Nag-propose ako sa'yo dahil gusto kitang mapangasawa, Georgette. Huwag kang mag-alala. Wala na akong nararamdaman para kay Lino. Huwag mo na siyang ituring na threat dahil matagal nang tapos yung sa amin. Tsaka nag-yes ako, 'di ba? Ibig sabihin, ikaw ang gusto kong makasama. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ganun naman pala eh. Ano pang iniintay natin? Planuhin na natin tong kasal natin. Akin na nga yan. Patingin yung sinasabi mong rustic wedding kung maganda. Eto. Maganda siya. Simple pero elegante. Tingnan mo. Alam ko sa sarili ko nang lahat ng lumabas mula sa bibig ko noong araw na yon ay pawang kasinungalingan lamang. May nararamdaman pa ako para kay Lino at yon ang totoo. Nasabi ko lang ang mga yon kay Billy dahil ayoko siyang masaktan. Pero ang totoo ay nahahati na ang puso ko para kay Billy at kay Lino. Gusto ko pa rin si Lino, Papa Dudut. Yun ang dahilan kung bakit bigla na lang akong nawala ng gana sa paparating sanang kasal namin ni Billy. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko maalis-alis si Lino sa isip ko. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako mapakali tuwing nakakasama ko si Lino. Sa mga sumunod na buwan ay pinakiramdaman ko ang sarili ko. Naisip ko na baka may magbago pa sa nararamdaman ko sa paglipas ng mga araw. Pero habang tumatagal, ay mas lalo lang gumulo ang isipan ko. Ang problema ko ay kung ano ba dapat ang susundin ko. Sino ba dapat ang pipiliin ko? Hindi ko alam kung susundin ko ba ang sinasabi ng isip ko na ipagpatuloy ko na lang ang nasimula namin ni Billy. Dahil siya naman ang nandyan noong nawalan ako ng kasama. Mahal ako ni Billy, ramdam ko yon at mahal ko rin naman siya. Pero kung ako ang tatanungin ay iba ang isinisigaw ng puso ko. Mas matimbang ang pagtingin ko para kay Lino kumpara kay Billy. Ang mahirap ay hindi ko alam kung alin ba ang tamang gawin. At noong mga panahong yon ay gulong-gulo na talaga ako. Lalo na't habang tumatakbo ang oras, ay mas lalong napapalapit naman ang araw ng kasal namin ni Billy, Papa Dudut. Kahit hindi sigurado sa nararamdaman ko ay nanatiling tikom ang bibig ko. Sumabay na lamang ako sa agos at nakipag-cooperate sa mga preparation para sa kasal namin ni Billy. May date na ang kasal namin, Papa Dudut. Nakaredy na rin ang buong entourage at may mga nakausap na kami pagdating sa catering, photography at pati sa venue. Handa na ang lahat maliban sa akin at hindi ko alam kung papaano ko aaminin kay Billy na nagkaroon na ako ng cold feet o ang kawalan ng kumpiyansa kung dapat ko bang ituloy ang pagpapakasal. Ayoko siyang saktan pero sa parehong pagkakataon ay naisip ko na kung ipagpapatuloy ko ang kasal, nang hindi ako sigurado ay dalawa kami ni Billy ang magsasuffer. Ang ginawa ko na lamang ilang linggo bago ang kasal ay umuwi ako sa probinsya namin para malinawan ang utak ko. Gusto kong lumayo muna sa lahat ng problema ko at huminga. Doon ay kinausap ko ang mga magulang ko at humingi ako ng payo sa kanila, Papa Dudut. Inamin ko sa kanila ang lahat. Sinabi ko sa kanilang nahahati ang puso ko sa dalawang lalaki. Pareho nilang kilala sina Billy at Lino, Papa Dudut. Minsan na kaming nagbakasyon sa Albay ni Lino noong magkasintahan pa lamang kami samantalang si Billy ay ipinakilala ko sa mga magulang ko noong mga panahong handa na akong mag-settle down kasama siya.
Ang tanging naipayo sa akin ng mga magulang ko ay sundin ko raw kung ano ang nasa puso ko dahil yon ang tanging makapagpapasaya sa akin. Mahirap tanggapin ang katotohanan pero sa halip na patuloy na saktan, ang taong walang ibang ginawa kundi ang mahalin ako ay marapat daw na sabihin ko na lamang sa kanya ang katotohanan. Pagkabalik ko ng Maynila ay nagpasya na ako sa dapat kong gawin. Una kong kinausap si Billy pagkabalik ko, Papa Dudut. Oh, Georgette, nakauwi ka na pala? Kailan pa? Kahapon pa ako nakabalik. Kahapon pa? Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Kagabi pa ako tumatawag sa'yo, pero di mo sinasagot yung mga tawag ko. Marami lang akong iniisip kagabi. Sorry kung hindi ako nakapag-update. Pwede ba akong pumasok? Oo, pumasok ka. Halika. Upo ka muna rito. Salamat. Pasensya na sa kalat. Nasa kalagitnaan ako ng paglilinis eh. Nag-lunch ka na ba? Sakto, nagluluto ako ngayon. Huwag ka na mag-abala. Tapos na akong kumain. Ganun ba? O sige, drinks na lang. Billy, kailangan nating mag-usap. Okay. Tungkol saan? Nagpunta ako sa probinsya, hindi dahil may emergency si nanay. Umuwi ako sa amin para makapag-isip-isip. Isip-isip? Anong kailangan mong pag-isipan? Nitong mga nakaraang buwan, sobrang naguluhan yung isip ko. Hindi ko alam kung ano ba tong nararamdaman ko. Sobrang litong-lito na ako kaya umalis ako. Umuwi ako sa amin para malinawan ang isip ko. Georgette, hindi kita maintindihan. Hindi pa ako handang magpakasal, Billy. Ha? Bakit? Paanong hindi ka pa ready? Hindi ready saan? Gusto mo bang ilipat yung date ng kasal natin? Hindi yung date ng kasal ang problema. Ano? Ako yung problema. Billy, sorry pero ayoko nang magpakasal sa'yo. Bakit? Ano yung rason kung bakit ayaw mo nang ituloy yung kasal? Dahil ba to kay Lino? I'm so sorry. Sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Sorry kung pinaasa kita pero ang totoo, may nararamdaman pa rin ako para kay Lino. Akala ko mawawala din to kalaunan pero habang tumatagal, mas lalong lumalakas yung feelings ko para kay Lino eh. Hindi ko alam kung bakit pero yun yung totoong nararamdaman ko. Si Lino pa rin ang laman ng puso ko magpahanggang ngayon. Kung ganon, wala na talaga akong magagawa. Kahit ipaglaban ko tong pagmamahal ko sa'yo, matatalo pa rin ako kasi hindi naman talaga ako yung totoong mahal mo. Tama ba? Lahat ng ipinakita ko sa'yo noon, totoo ang mga yun. Nagkagusto ko sa'yo. Minahal kita. Ikaw na nga yung lalaking inakala kong makakasama ko habang buhay eh. Pero nung dumating si Lino, nakita ko kung paanong mas matimbang pa rin yung pagmamahal ko para sa kanya. Inaasahan ko na yan. Alam ko naman na may nauna na dyan sa puso mo. Kaya nga ako na-threaten nung bumalik si Lino kasi alam kong kapag nangyari yung kinakatakot ko, wala akong laban sa kanya. Hanggang sa nangyari na nga. Dumating na yung araw na ayaw kong mangyari. Yung piliin mo siya kesa sa akin. I'm so sorry. Sana mapatawad mo ko. Natanong mo sa akin dati kung bakit natagalan bago ko nag-propose sa'yo. Ito ang isa sa mga dahilan. Kaya ako natagalang mag-propose sa'yo kahit na gustong gusto ko nang gawin yun noon. Kasi hindi ko alam kung anong magiging reaksyon mo kung sakali mang bumalik si Lino sa buhay mo. Kaya ako nag-propose kung kailan nagbalik na si Lino para malaman ko kung sinong pipiliin mo sa aming dalawa. Akala ko nga ako na yung nagwagi kasi tinanggap mo yung singsing na binigay ko. Pero sa huli, mas mananaig pa rin talaga yung taong mas nauna na. Huwag ka mag-alala. Papalayain kita kung yun ang hinihiling mo. Ayoko rin namang maging kontrabida sa buhay nyo. Masakit para sa akin pero mas masakit kung ako yung pipiliin mo kahit hindi naman ako yung totoong mahal mo. Kaya, Georgette, papalayain kita
Hindi dahil sumuko ako, kundi dahil mahal kita at gusto kong maging masaya ka. Hindi man dahil sa akin, pero at least masaya ka sa piling ng iba. Isa na siguro sa pag-uusap namin yon ni Billy sa mga pinakamasakit na ginawa ko sa buong buhay ko. Napakabigat sa dibdib na harap-harapan kong winasak ang puso niya. Mahirap man pero yon ang nararapat kong gawin dahil noong mga panahong yon ay unti-unti nang nawawala ang intimacy na nararamdaman ko para sa kanya. Marahil ay maraming magagalit sa naging desisyon ko. Pero kung mauulit man ang araw na yon ay gagawin ko pa rin ito. Kahit na mahirap dahil yon ang nararapat. Wala nang ibang nagawa si Billy kundi ang tanggapin ang katotohanan. Nagulat ang lahat noong nalaman nila ang balitang hindi na matutuloy ang kasal. Isa-isa naming tinawagan ang mga kinontrata namin para i-cancel na ang mga reservation na ginawa namin. Pagkatapos noon ay nagpakalayo-layo si Billy para makalimot at naintindihan ko ang ginawa niyang yon. Hindi na ulit kami nagkausap matapos ang paghihiwalay naming dalawa. Nakakakonsensya man ang ginawa ko pero mas maganda na yon kesa itinuloy ko ang buhay na alam ko namang hindi rin magtatagal. Ilang araw din akong hindi nakipagkita sa mga kaibigan nila Billy dahil umiwas ako sa maaaring maging tanong nila. Tanging sa school at bahay lang ako nananalagi at kung lalabas man ay si Tati lang ang lagi kong kasama. Makaraan ngang isang linggo ay nag-message sa akin si Lino at tinanong kung okay lang ba ako. Doon ko na siya sinabihan na gusto kong makipagkita sa kanya para makausap siya, Papa Dudut. Good morning! Uy Georgette, ang aga mo naman. Kabubukas pa lang namin ah. Maaga akong nagising. Gusto kong magpahangin kaya naisip kong dumaan na lang dito sa restaurant mo. Sakto, katatapos ko lang magluto ng breakfast. Sumabay ka na sa amin. Salamat! Kamusta ka na pala? Okay ka na ba? I mean, for sure mahirap yung nangyaring hiwalayan niyo ni Billy. Maayos naman ako ngayon. Mahirap para sa aming dalawa yung nangyari pero yun ang kailangan naming gawin para hindi na kami mas lalong mahirapan. Alam kong medyo maaga pa to para tanungin. Pero ano ba kasing nangyari? Pwede ko bang malaman yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay? May nangyari ba? Hindi mo ba talaga alam kung bakit? Hindi. Nakausap ko si Billy pero wala siyang ibang sinabi sa akin. Kundi ako na raw ang bahala sa'yo. Alagaan daw kita. Lino, ikaw ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay kay Billy. Ako? Hindi kita maintindihan. Simula noon hanggang ngayon, kahit lumayo ka pa, kahit matagal na tayong nagkahiwalay, ikaw pa rin talaga yung nasa puso ko eh. Ikaw pa rin yung gusto ko. Teka, akala ko ba tapos na tayo? Akala ko ba kailangan na natin kalimutan yung nangyari sa atin? Hindi ba sinabi mo na iwanan na lang natin sa nakaraan yun na magitan sa atin? Oo, alam ko. Sinabi ko yun kasi akala ko makakalimutan kita. Akala ko kaya kitang bitawan. Pero kahit anong pilit ko, hindi ka talaga maalis-alis sa puso ko eh. Ikaw pa rin talaga. Georgette, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Sabihin mo sa akin na tama yung desisyong ginawa ko. Hindi ko masasabi na tama yung ginawa mo, pero handa ko na saluhin ka. Handa ko na magsimula ulit kasama ka dahil yun din naman ang gusto kong mangyari. Kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, ganun din ako, Georgette. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gusto ko kahit na may iba ka ng minahal. Noong nalaman ko nga na may bago ka ng boyfriend, sobrang sakit nun para sa akin. Pero alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil kasalanan ko rin naman eh. Iniwan kita at kung ano man yung mga bagay na ginawa mo nung wala ako, hindi ko pwedeng isisi sa'yo yun kasi ako yung nagkamali. Kaya ngayon, masaya ako na malaman na
Ako pa rin pala yung gusto mong makasama at nagpapasalamat ako dun. Salamat. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko ngayon kung alam mo lang. Ready naman ako kung sakaling nagbago na yung pagtingin mo sa akin. Kung hindi na ako yung gusto mo, tatanggapin ko yun pero mabuti na lang. Mabuti na lang talaga. Magsimula ulit tayo. Kalimutan na natin yung nakaraan. Gumawa ulit tayo ng bagong alaala para matabunan yung mga nangyari noon. Oo, gusto ko yan. Simulan na natin ngayon. Hi, ako pala si Lino, restaurant owner. Ulila na sa magulang pero heto't nagpapakatatag at nagsusumika para maging mabuting tao. Wala nang excess baggage, wala nang past trauma, wala nang issue sa buhay. Ako naman si Georgette, isang public school teacher na maraming nagawang maling desisyon sa nakaraan pero natuto at patuloy pa ring natututo para katulad mo maging mabuti ring tao. Nice to meet you, Lino. Nice to meet you too, Georgette. So, pwede na ba manligaw? Ligaw na agad? Pwede bang mag-breakfast muna? Oo nga pala. Halika na. Nakahanda na yung almusal sa kusina. Makakatikim na ba ako nung pansit ngayon? Lagi kasing sold out Mamaya pa yun pero sige. Ipagluluto kita ng special pansit patil patong ko. Hindi kami kaagad nagkabalikan ni Lino bilang respeto na rin kay Billy. Nagstay kami bilang magkaibigan ni Lino ng ilang buwan para malinawan ang puso't isipan namin bago kami magsimula ulit. Muli nanligaw sa akin si Lino at sinagot ko siya. Sa pagkakataong yun ay nagkaroon kami ng pangalawang pagkakataon para itama ang naunang relasyon namin. Natuto si Lino na iwan sa labas ng relasyon ng mga excess baggage niya. Samantalang ako ay natuto namang huwag umalis kapag may problemang pinagdadaanan ang partner ko. Pagkatapos ng 1 taon ay nagpakasal kami ni Lino. Ipinagpatuloy namin ang mga pangarap namin para sa isa't isa at nagsama kami para bumuo ng sariling pamilya. Papadudot, ang kwentong ito ay nangyari 7 years ago. 39 years old na ako sa ngayon at may 3 anak na kami ni Lino. Sa kabilang banda, hindi naman nasira ang pagkakaibigan nila Lino at Billy dahil sa nangyari. After makamove on ay nagpatuloy ang friendship nilang dalawa. Sa katunayan, may sarili na ring pamilya si Billy ngayon kasama ang asawa niya na nakilala niya noong nagpakalayo-layo siya. Si Tati naman ay tumigil na sa pagtuturo matapos mag-boom ang business nito kung saan ay nagbebenta siya ng beauty products. Samantala ang pamilya naman ng kuya ni Lino na si Edward ay nakatira ngayon sa Canada. Papadudot, ito po ang kwento naming dalawa ni Lino. Marami kaming pinagdaanan, muntik na kaming mapunta sa maling direksyon. Pero tunay nga siguro na kung kayo ang tinadhana ay kayo talaga ang magsasama sa dulo. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aming kwento. At maraming salamat po sa lahat ng kabarangay na sumubaybay hanggang sa dulo. Mabuhay po kayong lahat and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Georgette. Minsan, second chance lang ang kailangan natin para ipagpatuloy ang naudlot na samahan na kinailangang itigil dahil hindi pa tayo handa sa naunang pagkakataon na ibinigay sa atin. Maraming salamat, Georgette, sa iyong kwento. Ang mahalaga ay pareho kayo nagbago ni Lino at patuloy kayong natututo mula sa mga pagkakamaling inyong naranasan sa nakaraan at mga pagsubok na inyong pinagdadaanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.